lumalabas pa rin dun sa gasa. Like, so sinasabi ko sa inyo, baka magulat kayo na may ganun pala ma'am na konting tusok lang, 1 cc again, yung kwento ko, 1 cc lang ginamit ko sa kanya. Pero yung tagas ng dugo, since that is artery, yun nga, yung ugat, diretso sa puso natin at sa baga natin. So and that is a pulsating vein, ay that is a pulsating na ugat, hindi katulad sa vein. So ayun guys, tas sabi ko kay Doc, pagka po ba nagbeni sa pasyente or nagplebo, ganito din po ba yung possible na mangyayari? Sinasabi ko nga, magtuturo ako ng beni sa inyo. Tapos sabi niya, yes ma'am, kahit hindi pulsating yung vein, basta yung pasyente is multiple drug resistant na or MDR na, bleeder daw talaga sila. So gusto ko lang guys na i-aware kayo on my story na kapag nakita niyo sa pasyente, napaka-importante to read it or ibasahin talaga yung chart nila na kapag MDR sila or multiple drug resistant yun, kung susugatan nyo, akala nyo daig pa ng diabetic guys, as in magpapalsate or literal na sisirit yung dugo. So ingatan nyo since grabe yung kaba ko that time nung Monday guys, kasi nung sumirit, as in napatras ako kasi inisip ko paano pag pumasok yung sa eyes ko, 'di ba? Wala akong salamin noon nung time na yun. Pero naka N95 ako, guys, naka PPE. So paano kung sumirit yun at natalsikan kayo? So payag ba kayo na dahil sa work ninyo is magkakaroon kayo ng AIDS, 'di ba? So ayan guys, so yun nga, sabi ni Doc, kahit beni pa yan or plebo pa yan, bleeder na talaga sila. So guys, pag sinabi kong bleeder, as in, guys, sabi ko sa inyo, tumatagas talaga yung tawag dito, as in, sumisirit talaga yung dugo. Tapos, after 1 hour, para matapos yung kwento natin, sa left side ako ulit nag-try kumuha. Okay? So, dun sa left side, dahil siguro may dala na yung pressure, kasi may kasama akong doktor, nakakuha na ako, guys. So, ayun, guys. Tapos yun nga, pag after ko rin ulit pagkuha dun sa left, kasi talagang tinabi ko agad dahil natatakot akong matusok, no? Syempre, AIDS yun. Ayun guys, si Doc na rin yung pagkatanggal ko agad nung needle, si Doc na yung nag-assist sa akin na ibalot yung kamay ng pasyente kasi nga dugo ng dugo. So parang hanggang sa makalabas ako, iniisip ko kung tumitigil na ba yung dugo, ganon. So katulad ko, professional na ako guys, pero para lang meron kayong awareness or na wag kayong magulat talaga kapag may mga ganong incident na bigla na lang sisirit yung dugo, nakala nyo gripo. Okay, so tsaka plus, yes, we take care of our patient, number 1, pero kayo, kung ang goal nyo talaga yung magtrabaho sa gobyerno sa umpisa ng pagiging RRT nyo guys, unahin natin ang pasyente pero unahin din natin yung sarili natin. Unang-una, lalo na if the patient is contagious. So ako guys, hindi ko tinatanggi, sinishare ko sa inyo na umatras talaga ako nung sumirit. Kasi kailangan kong protektahan yung sarili ko. 'Di ba? Hindi pwedeng matalsikan yung mata ko or matalsikan yung mga butas ng face ko, 'di ba? Kasi automatic that is an entry and the patient is on the progressive part of the AIDS. So, hindi yan totoong nangyayari to. So, makaka-encounter at makaka-encounter kayo ng pasyente na may ganon. Sa RT, sa Radtech guys, sa experience ko, dahil magkatabi lang kami ng unit, more on sa inyo naman, hindi naman masyado yung AIDS guys. Pero HIV, madaming. Halos marami pa rin pinapag-contrast media na HIV patient para mas makita kasi yung severity kung saan na nagkalat sa baga nila yung problema. Kasi di ba nagkaka-TB talaga kapag HIV patient. So ayan, lagi kayong ding na-expose sa kanila. So ayun lang guys, gusto ko lang i-share sa inyo na ingatan nyo talaga yung sarili nyo kapag your patient is infectious one. Okay? So, yun lang. Tapos, ayan, yung i-avoid nyo nga is the arteries, not the veins. So, hindi lang tayong pwedeng, tira ng tira or beni lang ng beni, plebo lang ng plebo ha. Basahin nyo yung chart ng pasyente ninyo. So, saan ba ginagamit ang benipuncture? So, what are the indications for benipuncture? Number 1, sa trabaho ninyo as future Radtechs are contrast agent administration. So, benipuncture enables precise delivery of iodinated contrast media for CT and gadolinium-based agents in MRI scans. So, alam nyo na yan. Imaging-related medication injection. So, dito tayo magtungo. So, necessary for intravenous administration of medications, facilitating enhanced imaging
and patient preparation protocols. So guys, may mga pagkakataon po na kung hindi contrast media yung ilalagay sa pasyente, okay, or kunyari, ito mismo yung araw ng benin ninyo or yung pasyente is, for example, under the surgery, ganyan. May mga times na para hindi na po ulit tusukan yung pasyente, kung nabanggit na ni ma'am, dun kung saan kayo may site for Beni, dun na lang din pinapasok or sinasabay na ipasok yung medication para hindi tayo nagsusugat sa pasyente. So, since IV naman yan, so lahat ng mga IV meds na sinasabay, pwede na po dyan sa site kung saan kayo nag-Beni. Not unless hindi nyo pa natanggal guys ha, yung needle. Kung natanggal na, wala tayong magagawa kundi tusok ulit. Pero kasi karaniwang ginagawa dyan, kapag may IV medications yung pasyente at nakapag-Beni na kayo, Radtech, hindi na muna pinatatanggal, okay, yung needle or yung cannula para mapasukan pa ng ibang gamot. Diagnostic blood sampling. So, ito naman yung para mas mabilis tayo. Allows collection of blood specimen essential for laboratory diagnostic tied to imaging investigation and patient assessment. So, ano to? Yung diagnostic blood sampling, mga pasabay. So, ano ibig sabihin ng pasabay? Kunyari, nakatusok ka na, tapos may kasabay kang, for example, ako, sabihin na natin respi, tapos medtech. Since nagtusok ka naman na, tapos lalo na makakasabay nyo dito yung medtech. Kunyari, nauna ka sa medtech na magtusok, since kailangan nila ng dugo, i-withdraw na lang natin. Parang sasabihin sa inyo ng medtech, huwag kayo magulat doon ha. Parang, uy, pasabay naman ako. Kumbaga, yung dahil nga nakapagtusok na kayo, 2A, yung tag dito, kukuha lang ng tube para magkuha ulit ng dugo para hindi na tumusok na ang panibago doon sa pasyente. So, ayun guys, parang bigayan lang din kayo since sa veins naman sila kukuha. So, kukuha na sila ng blood sample, hindi na sila mag-extract. So, ayun, pampadali ng buhay, kumbaga. So, ito, another, same lang din naman to. So, indications ulit ng venipuncture for Radtech, CT imaging, MRI scan, injection technique. So ito, ipaliwanag ko yung nandito sa injection technique, which are the bolus injection and drip infusion. So pag sinabi nating bolus injection, may idea ba kayo kung ano yung ibig sabihin ng, may idea ba kayo kung ano yung ibig sabihin ng bolus injection? 1A. Hindi. Wala. Okay. So, pag sinabi niyong bolus injection, ito po guys yung mabilis, as in literal na rapid, okay, administration ng isang concentrated na medication. So, ano ba ma'am yung ibig sabihin ng concentrated medication? Para mas madali, pag sinabi niyong bolus injection, nakita niyo to, BI, doon sa pasyente. Nakalagay BI or bolus inject, INJ, kasi di ba paiksian tayo sa chart. Bolus injection, ibig sabihin that pagpapadaan po ng medications, diretso yan sa digestive system, GI. Bolus, di ba, naalala nyo, yung bolus yung tawag sa pagkain pag nasa mouth, hanggat hindi pa siya nagiging kaim. So, in short, itong bolus injection, mga anak, is supplement or food para sa pasyente. Okay? Pagkain nila na pinadaan nyo via Beni. Next is drip infusion. This is slower and controlled. Again, pag bolus, rapid to ha, mabilis. Hindi pwedeng babagal-bagal dito. So, ma'am, paano yun? Kunyari, RT ako at bolus injection ang gagawin namin sa pasyente. Ibig sabihin, kapag nakatusok ka na sa pasyente, tas diba, i-open nyo yung, dito, yung kakanulan. Ibig sabihin, pag sinabi yung bolus injection, rapid ang pagpupush ng gamot. Okay? Bakit kailangan ma'am rapid? Hindi pwedeng mabagal. As in, yung syringe nyo, i-push nyo na agad kasi that is directed to your typically seconds lang to guys ha, ganun kabilis. Typically seconds lang siya to few minutes kasi ang absorption dapat pag bolus ay mabilis dahil yan ay diretso sa inyong digestive system. So pag narinig yung bolus, wag na mag-isip ng kahit na anong organ system, digestive yan. Supplement para gumaling ang pasyente, concentrated yan, dumadaan sa vein, dumadaan sa muscle, dumadaan sa skin.
Okay? Yan ha, pinaliwanag ko. Pag sinabi nyo namang drip infusion, tandaan nyo lang, bolus pagkain, drip or supplements, hindi ko pwede sabihin palang pagkain lang. Pag sinabi nyong drip naman guys, medication yan. Di ba kaya marinig nyo, ay nagpapadrip pa po yung pasyente or pumunta sa inyo sa Radtech unit nyo na parang sa radio na, ay ano po yung mga nakasabit na swero dyan? Okay, nagdi-drip pa po yung pasyente. Ibig sabihin, hindi pwedeng patayin yung drip kasi kailangan niya yon. That is slower or controlled. O kaya, pag nag-beni, tapos syempre, CT scan, MRI, especially pag MRI, mga anak, matagal. Medyo matagal ang pasyente sa loob, 15 minutes, ganyan, to 20 minutes. So, kung may drip yung pasyente or may gamot na sinasabay or kailangan hindi pwedeng i-stop drip. So, dun muna yan ipapadaan. Pagka nalagay nyo na po yung Beni, or sorry, pag nalagay nyo na yung contrast media, kung magko-contrast man siya, at hindi drip infusion solely. Pero guys, wag malito ha. Pwedeng drip infusion solely lang yung gagawin ha. Ibig sabihin, wala tayong imagery. Wala tayong diagnostic purposes sa pasyente. Wala tayong gagawing diagnostic procedure. Kumbaga, ang gagawin sa kanya is therapeutic one. So, kung drip infusion, dun sa kung saan kayo magbe-venipuncture site, dun ipapasok yung drips. Pag sinabi nyo drips, medication. Pag drips naman, guys, okay, wag tayong parang alien, wag tayong parang syunga-syunga burst, kasi po, 2A, yung drip infusion, that is slower or controlled dahil hindi nyo yan pwedeng biglaing i-push. Mambal, bakit? Kasi pag yung mga drip nyo ay binilisan nyo, nagmamadali kayo, ate, kuya, yung pasyente nyo po ay pwedeng mag-cardiac arrest. Okay? Automatic yan. Iyan po ay slower at controlled. Ma'am, paano ko malalaman yung controlled? Nakalagay naman guys, kung nakalagay yung unit, since hindi ako Radtech, so hindi ko pa to na-try, hindi naman kami pwedeng gumawa nito. So sa nakikita ko guys, pag drip infusion, nakalagay naman po yung parang ganito, parang kunyari, 1 cc per 2 UL, parang ganyan. Basta nakalagay guys yung label dun sa ipagdidripan nyo. Kasi kayo yung gumagawa nito guys, since hindi ako Radtech. So, nakalagay naman doon, naka-specify po kung gaano kabagal yung drip na gagawin ninyo sa pasyente ninyo. So, clear tayo doon ha. So, yung pagbibe ninyo, kaya malaking bagay na matutunan. Kasi hindi lang yan dahil magpapasok kayo ng contrast media, makakapagpasok din kayo ng supplement at ng medication. Kaya nga sabi ko, di ba guys, sa bahay, ang laking bagay na natutunan yung pagbebeni. Kaya talaga parang pinush ko din na matutunan. Tsaka yung sana matutunan nyo guys pag na-intern kayo, kapag hindi kayo masyadong toxic, is magpaturo kayo kung paano magswero. Para sa bahay, pag may nagkasakit, may nagka-diarrhea, hindi nyo na kailangan magpa-ER kasi magpapareseta na lang kayo ng swero para kayo na yung gagawa sa kung sino man sa bahay ninyo. Ang laking bagay na magkano ang magpa-ER ngayon, 6,000, 8,000 sa ilang oras. Pero at least diba, pag nagda-diarrhea kayo or yung nasa bahay, hindi nyo na kailangan magpa-ER kasi marunong na kayong magkabit. Okay? Or marunong na kayong mag-beni. So, ayan guys, sa drip infusion, mabagal na pagpupush lang po ito. Okay? Huwag niyong bibilisan ha. That would cause cardiac arrest sa pasyente. So, next, punta na tayo sa, clear po ba? Okay. So, for the contraindications naman po tayo and precautions. So, for sure, alam niyo na to, pero syempre, isa-isayin pa rin natin. So, local site complication. Ano ba yung mga site ng local site lang natin, di ba, doon tayo sa cubital area. Avoid venipuncture at infection or thrombosis sites to prevent systemic infection and thrombotic effects. Basahin ko po muna isa-isa. Systemic patient risk, assess bleeding disorders and renal impairment due to increased hemorrhage risk and contrast-induced nephropathy concern. Last one is allergy to contrast or allergy and contrast sensitivity. Screen for allergies to contrast agents or materials to prevent severe hypersensitivity and anaphylactic reactions. So ano ba dito yung dapat lang natin talagang tutukan? Sa local site and infections, ay wala tayong masyadong guys problema kasi normal na may bruise kapag sensitive yung skin ng pasyente, literal na normal naman na mag-hematoma. Yung hematoma naman for sure na ano nyo na yun, yung pagpapasa, na-experience nyo na yun pag sobra-sobra kayong, pag kung napapakuha kayo ng dugo.
usually naman ilang days nawawala na yan eh. That's normal naman kasi local site or local complications yan. Punta tayo dun sa systemic patient risk, yun yung na-share ko sa inyo sa pasyente ko. Okay, pero hindi lang yun guys dahil MDR ang pasyente ha. There are patient talaga na bleeder, kaya tinanong ko sa inyo nung start, di ba? Especially if the patient has hemophilia. So ganito, ma'am, kapag po ba yung pasyente namin nakalagay talaga na hemophilic, itutuloy pa rin po namin yung pagbebeni. Okay, kasi automatic pag hemophilic, hindi titigil yung dugo. Okay? So ganito guys, para sa pagpapangalaga na lang ng lisensya ninyo balang araw. Kung hemophilic ang pasyente ninyo, tumawag kayong doktor. Kung hindi nyo kayang utusan yung doktor, ay sabihan nyo agad na parang, Dok, kukuhanin ko pa po ba ito ng Beni or magpiplebo pa po ba ako? Kasi po, yung pasyente is hemophilic. Okay? Kasi hindi titigil yan guys. Risk for hemorrhage yan. Pag naman nag-go siya, okay, pag sinabi niya, sige okay lang, hindi ko kasi alam guys ha, kasi dun sa mga RadTech friends ko, parang hindi ko pa sila nakita na nag-Beni. Okay, kapag hemophilic. I mean, pag hemophilic, narinig ko, hindi inaano nila, nire-refer agad nila sa doktor. Kasi natatakot din sila na hindi tumigil yung dugo. So, kung ganun guys, lagi ko number one concern dito sa mga pasyente na may bleeding disorders like hemophilia, and if the patient, of course, is contagious. Pag contagious guys, wala tayong choice to be honest. Katulad ko, di ba, kumuha pa rin ako pa rin kumuha right and left kahit meron siyang AIDS. Wala tayong choice. Kailangan lang natin sumunod sa protocol. Pero syempre guys, i-make sure nyo na kapag tutusok na kayo, okay, yung daliri ninyo ay na umaantabay kung saan kayo nagbebeni. Syempre gamit nyo kanan at kaliwa eh. Okay, ilayo nyo talaga sa pag time na natutusok na kayo. I mean, sobrang ingat nyo dapat at meron kayong reading cork. Cork is yung, alam niyo parang takip ng mga wine bottles na itutusok nyo doon agad yung inyo pong needle para kahit anong mangyari, secured na yon. Okay? Number one kasi na sinasabi ko talaga sa mga student, kapag ganun yung mga pasyente nyo, syempre madali lang sabihin na, ma'am, okay, ingatan namin yung sarili namin. Pero kasi paano pag gumagalaw yung pasyente? Okay? Or magalaw. Pag magalaw, guys, huwag kayong magmadali na matapos niyo yung pagbebeni ninyo. Sinasabi ko din to na pag ang pasyente ay sobrang likot, magalaw, combative, tapos alam mo na mga MDR yan, alam mo nang may HIV yan, alam mo nang may AIDS yan, mag-sedate ka para mapayapa kang makakakuha ng dugo. Di kayo kumukuha para mapayapa kang makapag-benefuncture. Okay? Okay lang yun, Ma'am Val. Yes. Sabihin mo, Doc, pwede po bang pasedate ng pasyente kasi hindi po ako makapag-beni ng maayos? Okay? So, isi-sedate lang yung pasyente. So, habang sedated na, doon ka na mag-beni. Okay? Kesa naman matusok ka at habang buhay mong dala-dala yung sakit nila. Okay? So, ayun lang, for bleeder tayo. Next, nakalagay din dyan, renal impairment. Guys, kapag yung pasyente ay meron na pong sakit sa kidneys, sabihin na natin example is CKD. Hindi naman CKD lang. Mali ako. Nagdadialysis na. Okay, if the patient is nagdadialysis na po, 2A, so ibig sabihin, ang renal niyan ay hindi na gumagana. Wala nang 100% renal function niyan. Automatic kapag nagdadialysis tayo, may fistula. So nabanggit ko na to sa on-site class. Yung fistula guys is yung mukhang straw or mukhang tube na nakakabit sa kanilang arm. Okay, nakapasok yan sa loob ng katawan nila. Kasi doon pinadadaan guys yung during dialysis, tawag dito, paglilinis ng dugo nila. Guys, number one din sa katulad ko, na may nag-ABG, sa inyo nag-beveni, RadTech, hindi tayo pwedeng mag-beni ha sa site kung saan may fistula ang pasyente. Hindi titigil ang dugo niyan. Okay? Kahit sabihin mo, hindi naman kayo nagwi-withdraw ng dugo para malinaw lang. Beni kasi hinihintay nyo lang mag-backflow. Pag may backflow, pwede na kayong mag-push ng gamot. Okay? Pero guys, pag natusok nyo ang pasyente sa fistula site or kung saan nakalagay ang fistula, kunyari left side, tapos may fistula yon, hindi ka nagtatanong Okay? Or hindi ka nagbabasa ng chart. Siguraduhin ko sa'yo, babay lisensya ka talaga. Okay? So guys, tayo ay magtanong. Although mostly alam na ng pasyente yan. Kaya ako ginagawa ko, ganito ang tanong lagi ha, pag magbibeni kayo sa pasyente, dalawa lang lagi.
Kung yung basic, kung hindi ka talaga nagbasa, tinamad magbasa ng chart o tinamad magtanong sa nurse dahil toxic sila, tanungin mo yung pasyente, "Ma'am, sir, meron po ba kayong arm precautions?" O Tagalogin natin, "Ma'am, kahit saan po ba ako pwedeng kumuha ng dugo? Kanan at kaliwa? Wala po bang Puwede ko po ba kayong tusukan? Tusukan lang kayo, di pala kumuha ng dugo. Puwede po ba kayong tusukan kahit saang kamay, kanan or kaliwa?" Usually kasi arm precautions lang naman yung kailangan yung antabayanan, RadTech. Pangalawa, tanungin niyo yung pasyente ninyo, "Ma'am, meron po ba kayong fistula?" O baka hindi alam yung fistula, pero I doubt guys. Kasi automatic pag nagda-dialysis yung pasyente, alam niyang fistula yung tawag doon. So pag sinabi niya, meron po, o saan po? Tanong niyo lang kung kanan or kaliwa. Okay? So pag kung saan wala yung fistula doon kayo kukuha. Kasi automatic magbi-bleed yan. Okay? "Ma'am, paano yung incident na parehas may fistula?" So ayan, naka-experience din ako ng ganyan. Tapos nagwawala yung pasyente kasi gusto niyang magpa-EBG. Bakit ko siya EBG guys? Parehas nga may fistula. Di natanggalan ako ng lisensya. So ginawa ko, pinapunta ko siya sa ER. Sabi ko, dinala ko siya sa IM. Okay, sa internist. Sabi ko sa kanya, doktor na lang po magpapaliwanag. Hindi po kasi talaga kumukuha ng dugo since ABG yun. Sabi ko, nang may fistula. Guys, kapag may fistula parehas, right and left side, huwag nyo nang tangkain na i-venipuncture yan. Okay? Basta lagi pag may concern, dalhin nyo sa doktor. Kung wala yung doktor nyo on duty doon sa unit ninyo, dalhin nyo na yan sa ER. Okay, alagaan ang lisensya sa susunod na panahon. Next, allergy and contrasensitivity. Nabanggit na natin to ng paulit-ulit from the very start na yun nga, yung mga types of allergies na meron yung pasyente ninyo pagdating sa paglalagay ng contrast media. So malinaw tayo dito. Actually, detrimental lang naman talaga dito sa tatlo is kasi allergy and local site complications are manageable. Pero yung systemic nga eh. So pag bleeder, okay, may fistula at talagang nagkamali, yan yung mga mahirap nating habulin or mahirap natin talaga ipagtanggol ang sarili natin dyan. Next, potential complications, ganun pa rin to. So, hematoma, ayan, apply firm pressure to control bleeding and swelling. So, automatic, katulad ng ginawa nyo ng skin testing, pagkatusok, pinabayaan na yung classmate. Patient care naman, syempre. So, pagka tusok at na may backflow na, syempre, tatanggalin mo na yung syringe, di ba? Mag-ready na agad ng cotton na may tape or may micropore para makompress agad. Extravasation or extravision, stop injection, elevate limb, and monitor closely. So, ito yun ha. So, yung potential complications. Kunyari guys, katulad na nakita nyo sa picture. Okay. May ganyan tayong mga samples na, parang hindi pa nga bumabaon yung needle or yung gauge ko eh. Tapos parang ang bilis nag-red. Hindi naman ganyan ka-OA na ganyan kalaki, pero parang ang bilis nag-red ng. Pag ganyan guys, ibig sabihin yan, it's either yung pasyente ninyo ay may sakit sa puso or either yung pasyente nyo baka may tubig sa baga. Okay? So ang gagawin natin, dahil hindi pantay yung arms sa level ng puso, makinig, okay, nagkakaroon ng ganyan, yung extravasation. So gagawin nyo, literal na withdraw or tanggalin ninyo yung inyo pong needle, i-elevate nyo yung part kung saan po kayo tumusok, kunyari kamay. So how to elevate your landmark is level of your heart. So iaangat nyo para maging magkapantay sila and i-monitor nyo kung mawawala bigla yung ganyang klase ng red patch. Maliwanag. Okay? Sa totoo lang naman guys, sa totoong buhay, kung RT na kayo at gagawin nyo yan, nakakataranta talaga sa una pag may ganyan. Kahit naman ako nung first few ko, nung nagtatrabaho ko, parang pag may kakaibang nangyayari sa pasyente, nakakataranta. Pero, kung hindi natin kailangan mataranta, kailangan lang natin alam natin yung una muna natin gagawin. So, wag pabayaan yung pasyente. So, ganyan, biglang pop up agad yung redness, biglang may kakaibang nangyari sa skin. Parang ikaw naman sa isip mo lang, hindi pa malalim yung tusok ko ah. Okay. So, ang tawag sa word na yan is extravasation. Okay. I-level nyo lang po sa puso yung limb kung saan kayo or sa site. Tapos, i-monitor nyo kung mawawala. Kasi karaniwan guys, pag lumebel na sa puso, okay, yung kamay,
unti-unti siyang nagsasubside. Okay. Naintindihan ba? Next is 2A. Walang nag-react eh. Allergic reaction. Okay, you watch your patient and give antihistamine or epinephrine as needed. So alam niyo na rin to, 'di ba, nung start pa lang, alam niyo naman kung kailan gagamitin ang antihistamine at epinephrine. Then we have your vasovagal syncope. Elevate the legs and provide oxygen to prevent fainting. So ito namang syncope o yung pagkahimatay, ganyan. Actually hindi naman to, guys, nangyayari dahil tutusukan yung, di naman to nangyayari dahil nagkamali kayo ng tusok or nagkamali kayo ng beni. Mostly itong vasovagal syncope is an instinct of a person. Pagtakot talaga sila sa needle. So iniisip nila, tutusukan ako, or ganyan. So, automatic nagsisyncope yung pasyente. Okay, so wala namang dapat ipag-alala kung sakaling nahimatay talaga or namutla. Pero hindi pa ako naka-experience, guys, ng nahimatay eh. Namutla lang. Kasi nakikita niyo parang naging paper yung mukha. Namutla. So, again, bawal mataranta. Hindi porket namutla yung pasyente niyo, hindi niyo na itutuloy yung beni ninyo. Paano pag kailangan yan? So, you have to elevate the legs. Okay? Kung papunta pa lang kasi yun eh. So, i-elevate niyo yung legs. O kaya, you do, tawag dito, yung iwawag nyo, guys, yung paa ng sabay. Okay, yan. So, gagawin niyo yon, papagawa niyo pala sa pasyente para po, okay, ma-stimulate yung vasovagal nerve. Okay, para hindi matuloy yung kanyang pagkahimatay. Okay? Kung namutla na talaga, guys, syempre pagpa-rest nyo lang, pagpa-relax nyo lang, okay. So, karaniwan sa vasovagal syncope is mostly sa sobrang kaba ng pasyente. Elevate the legs, do your feet wagging, tapos magiging okay na rin yan. Pag hindi pa, yung tinuro ko din sa inyo last time, yung dito sa may leeg, isa lang ha, isang part lang, yung parang imamassage nyo. Yan. Para hindi matuloy yung syncope. So, ayan. Next, what are the risks and complications of your venipuncture? Okay. So, pasensya na sa sound. Yung kapitbahay namin, yung aso nila iyak ng iyak. So, pain and discomfort, venipuncture can induce, wait lang guys, sasarado ko yung pintuan. So again, sorry na, for the risks and complications, for pain and discomfort, venipuncture can induce localized pain or discomfort, impacting patient tolerance and procedural success. So, ito naman karaniwan to eh, parang masakit, kahit naman tayo, di ba, pagka nagpapalaboratory tayo, masakit naman talaga. Pero dapat the pain and discomfort should not hindi prolong, di ba, hindi yung after 1 hour, masakit pa rin. Baka naman may na-damage ka na dyan na nerve. Okay? Baka naman may numbness na yung pasyente ninyo. So, that's very normal naman to have localized pain and discomfort. For hematoma formation, so needle trauma, sabi ko nga, needle, even if it is sterile, bago naman yun, mami, makaka-cause pa rin yan ng hematoma, lalo na kapag sobrang tagal na ipasok sa skin. So, magre-result yan ng bruising, delayed healing dun sa puncture site. Pero anyway, still, hours lang naman yan or days, mawawala na dapat. Extravasation and allergic reactions, ito lang yung talagang medyo tinututukan natin. Kasi siguro at one point in your lives talaga, RT, meron kayong mamimit na pasyente na mag-extravation talaga. So, contrast media extravation, risk tissue damage, hypersensitivity may provoke allergic or anaphylactic response requiring interventions. So, kung talagang hindi na maalala yung sinabi ko na parang sabi ni Ma'am Bali, elevate. Kung nauna na yung taranta, hindi ko naman masisisi, lalo kung bago, sige, okay lang yan naman mga anak. Dalhin nyo na lang agad sa ER. Next, how to manage complications. So, for hematoma management, apply firm pressure and cold compress immediately to minimize hematoma expansion and patient discomfort. Kung nagmamadali, pag ipa-compress mo na lang yung mismong tinusukan mo. Kung hindi, relative. Kasi ako ganun eh. Ayoko na kasing magtagal. So, pagka natusok ko na, tapos okay naman na, nagawa ko na sa kanya yung gagawin ko, sabihin ko lang, pa-compress po ako nito, sir or ma'am.
O kaya hayaan niyo na lang yung relative na mag-compress. Sabihin niyo, "Compress niyo po kahit mga 5 minutes." Okay, hindi na para mag-stay kayo sa pasyente. Okay, extravasation response, stop infusion instantly upon extravasation detection to prevent tissue necrosis and initiate appropriate intervention. So, saan tayo titigil pag meron kayong extravasation? So, ulitin ko sa mga hindi nakikinig, kung meron man. Okay, extravasation, ito yung kakatusok mo lang, okay, biglang may red patch biglang nag-allergic reaction agad yung skin. So, kapag ka naka-IV yung pasyente, kumbaga kung ang merong drip, katulad na pinag-usapan natin, kung may drip infusion ang pasyente, kailangan nyo i-stop yung drip, okay? Kasi ang maging nangyayari nun guys, kapag nag-extravasate ang pasyente at napabayaan na naka-open yung drip, pwede pong mag-necrosis or tissue necrosis. Pwede yang hindi mamamaga yung term eh. Pwede siyang parang, alam niyo yung parang bulok, na bulok yung skin. Okay, pwede siyang ganun yung maging itsura niya. And hindi pwedeng mangyari yan sa pasyente na magkaroon ng necrotic pagdating sa skin niya kasi or necrotic lesions pagdating sa ganon. Although mga very rare incident naman to, pero pag-usapan na rin natin. Kasi kayo din yung ma-IR kung bakit nag-necrosis ang pasyente ninyo. Okay, allergic reaction protocol. So ito alam niyo na to, very ano na kayo dito. Yung mga i-administer nyo prior and after kung meron man pong degree yung allergy ng pasyente ninyo. Next, so Manufacture do's and don'ts. Do, of course, use sterile equipment and techniques. Okay guys, napapansin ko naman mga radtech naman kahit anong school or kahit mga nahawakan ko estudyante, ano naman kayo, malilinis naman kayo, like gagamit naman talaga kayo ng bago or new na needle. Pero guys, ito yung napapansin ko. Ginagawa kasi minsan ng estudyante, napansin ko din na nag-skin testing tayo, natusok, for example. Nanghihinayang dun sa pinagtusukan kasi hindi pa daw pumasok sa skin. Okay. Tapos hindi pinalitan yung needle. Ano ba naman yan? Okay. Automatic guys, nakakuha ka, kapag meron mang backflow o wala, tapos hindi mo na hit, okay, yung specific na ugat, automatic guys, magpapalit kayo ng needle. Hindi hindi po dapat katamaran ang pagpapalit ng needle. Hindi pwedeng, "Ay hindi ko naman natusok, 'di naman lumapat sa skin, eh." Automatic when you open that, na-uncap niyo na 'yan, considered na 'yan unsterile, okay. So, automatic 'yun, kung wala kang nakuha, di better luck next time ka ulit, pero panibago na ulit na needle. Next, communicate clearly with patients. So, ito naman ay tututunan every now and then. So, i-explain niyo sa pasyente, hindi lang kung ano yung gagawin, pati yung possible risk. Pag sinabi niyong possible risk, pakidugtong po para hindi matakot yung pasyente na yung mga posibilidad po na ito ay nangyayari lang naman po ng rare, hindi naman po sa lahat. Kasi pag sinabi niyo na yung possible risk, kakabahan na yung pasyente, hindi na itutuloy. Okay, pero you have, tawag dito, you are obliged talaga na ipaliwanag po yung risk. Next is for monitor for complications continuously. So sa
Okay guys, so sorry na yung 'pag masyado kasing madami, okay, ay tawag dito, 'pag masyadong marami, nawawala agad yung oras sa Gmeet, okay. So ayun, so anyway, so punta na tayo sa benefancture do's and don'ts. So hindi ako nagko-confirm ng estudyante or di na ako nag-a-accept ng mga hindi, just so you know lang sa mga nakapasok na. Kung hindi ka nakapasok kanina, okay, ano pang maiintindihan mo sa pangalawa? So kung hindi kayo nakapasok kanina na sobrang tagal na nga, late na nga nag-start, hindi pa nakapasok, okay. Sinabi ng 'pag online class pumasok, eh. Ako nga lowbat na lowbat yung laptop ko, eh. Pinush ko pa na mag-message para lang malaman niyo na mali-late yung start. Anyway, so let's go with the benefancture do's and don'ts. So, for the do, okay, for yung mga dapat niyong gawin is use sterile equipment and techniques. And then, sorry. Communicate clearly with your patient and monitor for complications continuously. So, nandun na tayo sa monitor. So, alam niyo naman guys na when it comes to monitoring, sabi nga natin, lalo na sa inyo, na nag-CT scan or MRI, kasi pag X-ray naman, portable naman karaniwan yan. So, tignan niyo lang naman kung may mangyayari sa pasyente niyo after 5 minutes. Pero sa totoong buhay, hindi naman din siya nasusunod, lalo na pag sobrang dami ng patients. For the don'ts, okay, reinsert needle or change angle after puncture. So guys, kung kayo gusto niyo talagang mag-fishing, kasi ayaw niyo nang tumusok ulit. So katulad ng mga instances na ayaw niyo nang paulit-ulit. So meron talaga namang mga aggressive artists or ayoko nang tumusok kahit naman ako may gano'n, eh, especially if the patient is contagious. Hindi ko na talaga nilalabas minsan yung needle, to be honest to share. Parang hangga't hindi ako nakakuha, hindi ko talaga wini-withdraw yung needle dahil gusto ko na siyang matapos agad dahil contagious siya. Okay, kung gano'n man, guys, wala namang problema. Nagkakaproblema lang tayo kasi hindi puwedeng nailabas mo na yung needle ta's ire-reinsert mo ulit. Hindi na 'yan sterile. Okay, so don't ever, um tawag dito, tried na nalabas mo na yung needle tapos hindi mo pa siya tapos ire-reinsert mo siya. Hindi po pwede yon. Kung gustong mag-fishing dapat yung, needle nandun pa sa loob ng skin. So pwede ka pang magpalit-palit ng angle. Pero once na nalabas mo na yan, hindi mo puwedeng ipasok ulit. Nagkakaintindihan tayo, okay. So next is, um use veins that are sclerosed or infected. So, nakalimutan ko rin pala 'tong banggitin kanina 2A. Kapag yung site, kahit sabihin yung sinabi naman po ng nurse or ng pasyente na, "Okay lang po ma'am, kahit saan daw po kumuha, kung kanan or kaliwa." Pero kung nakikita niyo na iba yung labas kasi yung ugat kaysa dun sa ugat na galit. Okey, gets niyo ba yung parang point ko na parang magkaiba yun mga anak. Tapos sclerotic o kaya parang alam niyo yung itsura ng parang akala niyo varicose veins na o kaya maitim na or 'pag infected kasi guys, hindi niyo naman talaga makikita na parang maitim, pero parang yung nakaumbok na kako yung parang kung makikita niyo 'to sa totoong pasyente na hindi normal, parang nakaumbok na masyado or galit na yung ugat, 'wag na kayong kumuha doon ha, kasi ano 'yan, risk for bleeding 'yan. Tapos ignore patient discomfort or adverse, signs. So, hindi porket sinasabi ng pasyente na masakit na is okey lang tutusok ko pa rin 'to, normal 'yan ma'am, okey 'wag. Na lagi pa rin tayong patient care. Number 1 'yan, pasyente ang laging nasusunod, okey, or pasyente yung dapat nating unahin. Pero lagi ko rin 'wag niyo rin kakalimutan na paulit-ulit, if the patient po is contagious, yung patient care is actually secondary. Sarili natin ang dapat nating unahin, hindi para tayo ay mahawa sa kung ano man ang sakit na meron sila, okey? Next is safety protocols and best practices para sa'tin. 'Pag sinabi niyo guys na best practices or protocols,
lahat 'to ginagawa kahit saang ospital, especially if your hospital is a DOH-1. Ibig sabihin DOH is gobyerno, tertiary. Okay, universal precautions, use gloves, mask, eye protection every time. Okay, so yung gloves guys, ano tayo, sterile or surgical gloves po tayo. Kapag po contagious, like if your patient has AIDS, double gloves. Mahirap 'to guys, kasi ang kapal na nun 'pag parehas 'pag pinagsabay, pero protocol siya, eh. Kung gusto mong magtanggal ng isa katulad ng ginawa ko last Monday, 'wag ka lang papahuli. Okay, mask importante, hindi lang basta mask, 'wag kayong tamarin mag-mask, N95 if that is a contagious patient. Eye protection, napakalaking bagay guys. Hindi ako nagga-goggles, sa totoo lang. Pero, kahit yung salamin niyo sa mata kasi halos naman lahat kayo medyo malabo, nakasalamin lahat kayo. So, okey na yan guys, eye protection. Mahirap ng masirita ng dugo ta's dumiretso yan sa mata niyo, which is milliseconds ang absorption pagdating sa retinal. So, ayan guys, kung hindi niyo kayang mag-gloves kasi katulad ko pawisin ako, parang parang nagmo-moist, so di ko siya kaya, nahihilo ko lalo. So ayun guys, ano talaga universal precautions yan na pagpapasok sa contagious ay ano tayo, complete PPE. For needle stick prevention, so employ safety needle devices to avoid injuries. So ito guys, ito matututunan talaga to. Hindi tayo basta-basta nagtatapon. Kaya nga ginagawa natin sa school, 'di ba? Pag sharps lang, pinagkaiba lang kasi sa school, since nasa school setup tayo, halos lahat ng babasagin sa sharps natin nilalagay. Pero sa totoong buhay guys, or bakit may peke ba? I mean sa totoong setup sa ospital, na clinical setup, RT, 'di ba yung plunger, tapos yung needle, inaano pa natin yon, pinaghihiwalay. Iba yung tapunan ng plunger, iba yung tapunan ng needle. Kasi ginagawa natin sa school, isang buo eh, 'di ba? Kasi wala naman tayong masyadong lagayan ng sharps. Pero sa ospital, kaya guys minsan, kaya talagang sobrang taas nung mga nani-needle prick. Kasi nga, kahit nakakuha na tayo, hindi tayo natusok, for example, sa pasyente. So, okay, hindi tayo natusok. Pero pag pinaghiwalay na natin yung syringe, at yung plunger, tsaka yung needle, dun pa natutusok kapag itatapon na. So, ingat kayo ha. Sabi ko nga, ako guys, natutunan ko na lang talaga maging sobrang ingat, lalo na kapag yung patient ay may AIDS. So, ayun guys, needle stick prevention. So, ingat talaga kayo na hindi kayo matusok. Okay? Napakarami naman pong ways para talagang ano yan, ma-prevent ninyo. Tapos if ever guys na natusok na talaga, no, wala na nangyari, minalas tayo ng araw na yung natusok na talaga kayo, right at the moment, lahat ng ginagawa niyo i-stop, okay? I-wash na po yung area kung saan natusok, sige palabasin yung dugo, plus automatic you are subject for tetanus toxoid para hindi kumalat. If the of HIV or AIDS, magsisimula na po tayo ng gamutan. Okay, automatic yon. Right at the moment, magsisimula kayong painumin ng anaphylaxis para para kayong, kumbaga para kayong may AIDS kahit wala. Kasi mag-i-start na agad yung duration ng pag-inom ng gamot. So, ayun guys, kaya sabi ko sa inyo, ingatan nyo. Tapos hindi lang naman 'to guys 'pag na-prick, kasi baka iniisip niyo sobrang daming trabaho ng RadTech, kaya maganda yung course na kinuha niyo, sa totoo lang. Kahit ako kung puwede lang akong mag-RadTech na, nag-RadTech na ako. Marami kayong work. Guys, napakaganda ng trabaho niyo kasi, medyo delikado din siya. Kasi for example, yun nabanggit ko na rin 'to yata dati sa inyo na if you are, tawag dito, na-DEC kayo sa, infectious unit. So infectious unit lahat ng mga nakakahawa dun, ta's 1 month kayo dun. Kahit hindi po kayo na needle prick, hindi kayo nasugatan or whatsoever, mag-start pa rin kayong uminom ng anaphylaxis for infections. Kasi yun, para kayong naggagamot kahit wala kayong sakit, kasi na-expose kayo ng sobrang tagal. Okay, so may mga gano'ng ospital talaga guys, at kahit sa'min sa government parang 2 weeks sa ganitong unit, 2 weeks sa ER, 2 weeks sa ICU, 2 weeks sa infectious, 2 weeks sa burn unit. So yung pinatatakutan talaga is infectious unit.
lagay kasi nga expose ka talaga sa kanilang lahat. Yung siyempre nagsasalita ka, humihinga ka, sila din nagsasalita, humihinga, umuubo. So, kasama sa part ng trabaho natin, trabaho din ninyo. So, 'pag dun kayo na guys, wag kayong tamarin ha na libre naman yung gamot, binibigay yun sa ospital, ano niyo yun, kasama yun talaga sa kumbaga sa package as bilang empleyado. Pero kumbaga sundin niyo ha, hindi man kayo na needle prick, kailangan niyo talagang mag-anaphylaxis. Kasi kung tatamarin kayo at iisipin niyo na ba't ako iinom nito, ang tagal-tagal iniinom, wala naman akong AIDS. Baka mamaya dahil hindi ka sumunod is ma-expose ka na. I mean, dahil ma-exposure ka, baka hindi mo alam, bigla ka na lang magkaroon. Okay, tandaan mo yung pasyente mo kinakausap mo. 'Di ba? Yung pasyente mo nagsasalita, yung pasyente mo umuubo. So better na to take na lang those medications. Sharp disposals, ayun nga, may designated containers tayo diyan. Next one is tools and equipments needed. So what are the tools and equipment needed? Okay? So personal protective equipment, okay, gloves. Siguro naman walang matapang na nilalang dito na hindi magga-gloves, okay. Sterile insertion devices, so sterile needles and catheters must be used to minimize infection risk and maintain patient safety standards consistently. Disposal and dressing materials, so yung hindi lang sharps at needle disposal ang tinatapon sa tama, pati yung mga adhesive dressing, so yung mga gasa. Okay, kasi dugo yan guys, eh. Parang ang isipin niyo na lang po palagi, hindi lang yung sarili niyo yung dapat niyong pangalagaan. Hindi lang tapon ng tapon. Ito kasi yung paulit-ulit guys na sineseminar sa ospital, yung proper waste disposal. Huwag tayong maging makasarili. Okay, bakit? Kasi 'di ba kung hindi mo itatapon sa sharps yung talagang yun yung term, kung tamad ka at wala kang pakialam at hindi mo itatapon sa yung mga sharp sa maayos na lugar. Guys, yung mga utility natin, yung mga naglilinis sa'tin, may pamilya din sila. 'Pag natusok sila niyan, alam ba nila kung saan galing yung dugo na yun? Wala naman silang idea, kasi kinukuha lang naman nila yun, 'di ba, yung sharp containers. So isipin niyo naman guys na kung naiwan niyo yan sa bed ng pasyente, naiwan niyo lang yan, kung basta niyo na lang hinagis, meron pang ganyan, yung hinahagis na lang, tinatamad, ang layo-layo ng basurahan, ihahagis yung sharps. Guys, isipin niyo yung mga taong pupulot niyan, paano pag bigla yan silang natusok accidentally or sa sapatos. Ayan, maraming ganito, yung na-prick sa sapatos, okay? Kaya yung iba yung anong tawag doon sa shoes na yun, yung yung medyo mataas yung heels, pero rubber shoes naman siya. Sneakers naman siya pero parang naka-high 10, okay? Para just in case may maapakan. Ganon. Okay, so ayun, anyways guys, isipin nyo yung mga utility natin, yung mga mahal nating utility. May pamilya din sila. So kung pakalat-kalat yung mga gasa mo na may dugo, tapos alam mo naman yung pinanggalingan ng dugo na yan ay sa contagious patient, hindi nga siya natusok. Malay mo, hawakan niya yung tissue na ginamit, cotton na ginamit, 'di ba? Isipin nyo yung mga taong kumukuha ng basura natin sa loob ng ospital. So please be cautious when it comes to sharps. So ito po guys, makinig na tayo sa Benifuncture Equipment and Supplies. Okay, so kailangan natin ng tourniquet. Pero actually guys, kahit hindi naman mag-tourniquet, bakit? Tourniquet lang is for stability purposes, para hindi nagalaw ang ugat. Pero kung wala ka naman kasi talagang tourniquet, okay lang, kasi hindi naman artery. Ang artery kasi pulsating. Ibig sabihin, kada likot ng pasyente, kada galaw, gumagalaw din yung pulso. Mas mahirap yon. Pero pag veins, they are fixated naman. Hindi naman sila pulsating. So, okay lang kahit walang tourniquet. Pero yung protocol, syempre, lalo pag may kaharap kayong doktor, ay mag-tourniquet kayo. Needle size is 20 to 22 gauge. Okay, so ano yung size yun, ma'am? Yung karaniwan, yung dala nyo na 3cc. Okay, yung 1cc, yung gauge nun, yun yung normal na 20 to 22. Kung naman manipes ang balat, makapal ang balat ng pasyente, doon ka lang kayo magpapalit into 27 gauge, ganyan, 28. Okay, ma'am, yung mga gauge ba or needle is meron naman sa ospital? Meron naman po, needle lang, tingnan nyo lang. Tapos, disinfection guys, before your before your Benifuncture. Okay,
maglalagay tayo ng wipes. Okay? Ayun ng alcohol or iwa-wipe nyo sila ng alcohol. So, dito nakalagay sa aking PowerPoint is betadine. Guys, automatic if the patient is contagious, bleeder, and MDR, hindi kayo mag-alcohol. Okay? Ang panlinis na gagamitin ninyo po ay iodine talaga or betadine. Automatic yan, betadine. Okay? Collection system, Vacutainer tubes, and holders for efficient sampling. So yan, meron naman tayo niyan, yung Vacutainer tubes. Yung mga mukhang test tubes yan na may takip. Okay? So that's your Vacutainer tubes. Next, contrast media administration techniques. So when it comes to bolus, drip, and power injections, so one is for the digestive system, one is for the whole, one is for the systemic. Power injection kasi is for your contrast media. So bolus injection, as I said, this is done on a rapid, systematic, tawag dito, process, like mabilis talaga. Sabi ko nga sa inyo, the flow of the medications or the supplements should be 2 to 3 seconds lang. Ganon kabilis. Okay? Ganon kabilis, rapid pushing of bolus kasi diretso yan sa inyong GI tract. For drip infusion, drips ulit. So kung ang gamot ay pinapadaan sa drips or hindi ko lang sure ha guys, pero tanong ko to kay Ma'am Joanna. Kung yung drip ba ay pwedeng padaanin sa infusion pump. Alam niyo yung infusion pump 2 yung parang yun yung nagre-regulate ng patak. Hindi ko lang sure kung pwede yon ha, pero itatanong ko kung pwede kung pwede ba sa Radtech na yung drip ay ipadaan sa infusion pump. Kung hindi naman guys, automatic slow pa rin or continuous talaga yung inyong push sa contrast media. Power injectors, those are controlled flow rates to improve precision and safety. Power injectors, guys, ito yung mga sample niya na yan, yung mga contrast media na ipapasok ninyo sa pasyente ninyo. Lagi naman 3 lang yan, bolus, drips, and your power injectors. Pero kasi hindi siya tinatawag na power injectors literal na CM lang or contrast media administration. So, these are the step-by-step venipuncture procedure. Siyempre, number 1, di lang basta tusok ng tusok, patient preparation tayo. So, verify identity and gain informed consent. So, lahat yan, alam nyo na kung paano mag-consent form, paano mag-identify ng pasyente. Kasama na din yan lahat ng pagpapaliwanag. Site selection, guys. Ma'am Val, kami po ba yung may discretion kung saan kami magse-select ng site? Yes. So, kunyari, ikaw talaga, ang porte mo talaga is kamay. Okay? Kung doon mo talaga kahit yung preferred site natin, mas gusto natin is on the cubitals. Pero kung ikaw, ang preferred site mo, mas porte mo talaga is sa kamay, walang problema yun. Okay? Kayo naman ang pipili. Okay? Not unless it is stated on the chart. Pero kasi wala pa akong nabasa na naka-state ha, na kung saan talaga yung specific. Nasa discretion nyo lang naman, Radtech, kung saan nyo gustong mag-beni. Ang nagiging, ano nyo lang naman, parang restriction is kung yung pasyente ay may arm precautions or may fistula. Okay, so prepare skin and appropriate vein. Vein tayo ha. Next, needle insertion. Insert the needle smoothly so you can collect the blood and the contrast. Again, hindi kayo medtech, hindi kayo magwi-withdraw ng dugo. Ang hinihintay nyo lang pag na-insert nyo yung needle is the backflow. Pag may umangat na backflow, ibig sabihin na hit nyo yung tamang ugat, then you can start to uncap the cannula para mailagay po ang contrast media or yung drips kung gamot po ang kailangan. Tapos pagkatapos nun, syempre, withdraw or tatanggalin nyo na yung needle. Pagkatanggal, syempre, apply pressure. So, step by step ulit tayo procedure. So, pre-procedure verification. Ayan. Ay guys ha, syempre, pagkatapos kausapin yung pasyente, ipakita ninyo na naghugas kayo ng kamay or nag-alcohol. Kasi paghugas ng kamay, nagagawa na natin to Pero, sa harap niya, nakita nyo na bago kayo mag-start, nag-alcohol kayo. Okay? To prevent contamination,
Okay? Plus, yung pinagkaiba niyo pa pala sa ibang professions, RadTech, is yung preparation of your medications, contrast media, hindi kayo nagpe-prepare patalikod. Hindi kayo nagpe-prepare ng pagdating niyo sa pasyente kasi kami gano'n eh. Kahit nasa harap yung pasyente namin, prepared na. Kayo, kailangan niya makita na sa harapan niyo pine-prepare. Kumbaga, parang niluluto, fresh. Fresh niyang nakikita na pine-prepare niyo. Yun yung pinagkaiba niyo sa amin at sa ibang professions. Nakakarating kami nang dala na namin yung syringe na may gamot na. Pero kayo, sa harap ng pasyente ninyo, gagawin. So, venous access and administration, as I said, is in your discretion. Mag-apply ng tourniquet kung nagsisimula pa lang as RadTech, okay lang yan. Kahit hindi ka nagsisimula, okay lang din yan, meron or wala. Select nyo yung ugat, i-clean nyo yung site using alcohol and betadine. Insert nyo yung needle into 15 to 30 degrees, so para lang kayong nagsusulat ng ballpen. Okay? Ay, nagsusulat ng ballpen. Para lang kayo may hawak na ballpen. Confirm blood return. Okay? So, yung ba kung may backflow. Post-procedure care and documentation, you flush the catheter. Okay, ewan ko kung nakapag-try na kayong manood, kung may nagkaroon ba ng chance na manood ng Benefuncture sa YouTube. So, dahil may backflow kayo guys at nadaanan nyo ng dugo, yung flash dough catheter or yung catheter na pinanggamitan nyo on your cannula ng plain NSS or sterile water. Okay, secure nyo yung site with dressing. Ayun nga to magpe-press kayo firmly. Okay? After yung mahugot yan, safely dispose sharps and document procedure details for legal compliance. Guys, on the flashing of catheter, for sure yun yung ipapakita siguro ni Ma'am Bam. Kasi ganun din yung last time na ginawa namin noong last semester, nag-flash ng catheter. So guys, yung flashing of the catheter, 2 beses siya pwedeng gawin. Kunyari may backflow na, pwede na kayo mag-flash. Bakit? Bakit pa nagpa-flash ma'am ng or may pre-flashing? So para lang malaman nyo na walang namuong dugo. Gets nyo guys? Yung parang pag nag-flash ng tuloy-tuloy yung sterile water doon sa catheter nyo, ibig sabihin, pwede kayong maglagay ng gamot, walang harang. Kasi may time na may backflow. Okay yon, may backflow nga. Pero pag ilalagay na yung contrast media, ayaw mag-flow. So ibig sabihin may bara doon sa catheter. So, pwede na pag may backflow mga anak, you flash the catheter muna ng sterile water. Hindi naman sobrang dami. You flash the catheter with sterile water, isi-syringe nyo lang yon. Tapos, kapag okay naman, edi tsaka kayo mag-start ng paglalagay ng contrast media. Mas okay yon kasi at least meron kayong hindi masasayang yung gamot. I mean, meron kayong pre-trial na nag-flash kayo ng catheter. Tapos magpa-flash din tayo after. Kasi para, tawag dito, pag hinugot nyo na or winidraw nyo na yung needle ay malinis. Okay? So, ito guys, yung next slide. This is a video eh. So, hindi ko alam ba't hindi siya hindi siya, sa RadTech community to eh. Pero hindi ko alam kung ba't hindi siya kasi PDF tong, pero send ko to para makita nyo. Send ko rin siya ngayon. Okay. So, kung paano mag-Benny. Ang gamit niya dito, guys, dito sa video na to, sa slide 18, is butterfly. Pero walang flashing kasi sa Amerika to. Okay. Butterfly tas brachial. Okay. Sisend ko yan sa GC natin. Tapusin ko lang to. Pero may sisend ako nung sa amin yung video talaga na ginawa. For patient preparation and communication, this is paulit-ulit na po, informed consent, allergy verification. It is not only for the security of your patient to ensure patient safety, but also yours talaga dahil kayo ay may lisensya na sa darating na panahon. Hydration and sensory communication. Recommend pre-procedure hydration So guys, painumin nyo ng tubig yan. Kasi kapag po dehydrated ang pasyente, hindi dilated ang veins, mahirapan kayong kapain yan. Inform patient about typical sensation, wag nyo na pong i-sugarcoat. Tama na ang pagsasabi na, ma'am, parang kagat lang to ng langgam. Hanggang ngayon may nagsasabi pa rin yan. Nakakarindi ng pakinggan, hindi naman totoo. Okay, any kind of phlebotomy, Benny, or ABG is painful. So, tigil na yung mga ganyang ang aano sa pasyente. Hindi ganyan ang pagpapaliwanag. Next, post-procedure monitoring and instruction. So, yung mga signs of complications like pain, swelling, let them know that is normal unless it took days
para it took weeks pala para mag-subside. And last one, for documentation and record keeping. So you record the details, date and time of procedure. Mukha lang madali kahit hindi ko ipaliwanag. Pero as I said, sana pwede nyo ilagay yung seconds. Kung nag-beni kayo ng 11:56, hindi na para i-round off nyo yan at gawin yung 12:00. 11:56, you put 11:56 para if there is something na may mangyayari sa pasyente ninyo, magiging legal basis natin para maprotektahan ang lisensya ninyo is the time na you left the patient. Site of venipuncture, kung saan po, kasama yan sa details ha, kung saan kayo kumuha, right or left, tapos specific, brachial ba or radial ka ba kumuha, type and amount of contrast, kasi magkakaiba tayo, depende sa timbang, at height ng pasyente. Patient monitoring, kung wala naman po kayong any adverse reactions, no lang yan. Sa chart, interventions performed, follow-up recommendations. So, alam nyo na yan. For documentation and legal considerations, 2A, comprehensive record keeping. Okay, so wag kayong mag-e-endorse sa susunod na RadTech nang butas-butas yung information. Hindi pwedeng, wala nakalagay kung saang site, kung anong klase ng contrast media ginamit, anong gamot yung ipinasok. So, very meticulosa tayo pagdating sa record keeping or sa consents. Compliance with institutional policies. Okay, sa ngayon sa school setup, hindi nyo pa ito masyadong mararamdaman, pero ramdam nyo yung institutional policies pag nag-o-hospital na kayo. Kung ano ang protocol ng ospital, kailangan niyang sundin. Hindi tayo gumagawa ng sarili nating protocol. And sinasabi ko sa inyo, medyo mahirap yan, lalo na kapag yun ay nakasanayan mo. So for example, ako, bago ako mag-lung center, galing din naman ako guys sa government. Pero yung previous government hospital ko, mas malaki kasi yung lungs. Doon sa pinag-anuhan ko, hindi pa siya tertiary nung dati. Nung hindi pa ako nakakapag-lungs. Iba rin yung protocol nila. So pagdating doon sa lungs, yung nabibit-bit kong protocol is yung dati kong hospital. Which is mali kasi depende talaga yung institutional policies na kailangan nyo sundin. Iba-iba sila ng patient safety, kumbaga. Legal accountability and risk management. Okay. So these are to provide accurate records to protect you, the patient, liability claims, and quality assurance in clinical manufacture practice. In short naman guys, hindi naman nakakatakot mag-beni. Yung mga pinag-uusapan natin dito na parang complications, anaphylactic shock, bleeding, it happens naman rarely eh. Okay, pero to met patients talaga with HIV, yan, with AIDS, that's normal eh kasi hospital. So makakamit naman talaga kayo. Meron pa yan, baka everyday kayong makamit. Okay, pero yun nga, kailangan nyo lang ingatan din yung mga sarili ninyo. Okay, so yun lang. So the key para ma-prevent ang lahat ng easy to hardest complications is to read your patient history. Huwag tayong tamaring magbasa. I am very much confident naman that 2A ay mababasang bata. Kung hindi naman kayo mahilig magbasa sa chart, basahin nyo na guys. Isang index card lang naman ng Cardex sa ospital. Kahit saan kayo pumunta, basahin ang chart ng pasyente. Kung hindi talaga na mabasa, at least have the confidence to ask for the nurse kung ano ang case ng pasyente ninyo. Nagkakaintindihan ba tayo? Okay. So, pwede po ba akong pa-open cam? 11:11 na, pwede na tayo mag-wish. Para for ano lang po, tawag dito, attendance. Naglalag talaga si Ma'am Val bilang ako ay puyat na puyat guys. So, sorry na. Okay, so may tanong po ba? Naglalag na talaga ako kasi parang 4 AM na ako nakatulog. Sobrang init. May tanong pa po ba, RadTech?
Wala na? So, for the exam pala, ay, grabe naman yung thumbs up. Parang disagree lang. Ay, thumbs down pala. Okay, guys, so for your examination, your exam is may result. May ano na ba? Schedule pa? Wala pa. So guys, your exam is 100 items. As I said, i-note ko na lang po yung topics. Okay? So, isi-send ko yung topics ng final exam ninyo. So, yung guys, yung sinend ko prior ha, kasi talagang hindi ko na dapat yun tawag dito, i-discuss kasi diniscuss na yun ng paulit-ulit sa patient care tsaka sa lecture nyo. Yung, kumbaga sinend ko lang kasi yun yung pagkukuhanan ko dahil PowerPoint ko yun. Yung aseptic techniques, yung sinend ko. Basta yung the last two na sinend ko bago tong Benifuncture ko. Kasama yun on my exam. Lahat ng coverage isi-send ko para may idea kayo. So, written tayo since hindi allowed ngayong finals ang laboratory. Again, magsisend ako. Lahat ng prinamis ko, yung 2 video, isisend ko yan within, kung mapapasa sa akin ni Ma'am Bam sabi niya kasi sa akin Sabado eh. Basta, ipapasa ko yan ng buwan na to. Okay? Para panoorin nyo ng paulit-ulit. Tapos, ano ba, if you have time nga, open pa rin naman ako kung gusto niyo talagang matuto, walang problema, gabayat ko kayo kung gusto niyo Benny, and any other time kahit next magsabi lang kayo sa akin, okay? Ayan lang guys. So the exam is of course LMS, hindi na naman paper. Kasi LMS na daw ang protocol ng school, tsaka ano pa ba, 100 items. Yan lang. So, ganun pa rin naman. No opening of tab. So, hindi na tayo magkakaproblema sa spelling because major exam has choices naman. Okay. So, may tanong pa ba? Okay. Medyo madami-dami yung finals na na tawag dito, coverage. Pero kasi, those are actually clinical applications naman. Okay. Open cam na po tayo mga anak. So, yung mga hindi nakapasok dito ha, wag na kayong mag-PM ng mag-PM sa akin ha. Nagsabi na ako nung nakaraan pa. Okay na? Guys, sino pwedeng meron din kayong shot sa end nyo? Kasi parang sa akin hindi nakikita lahat. Kaya kita yung pangalan. Kasi may naka-record naman tong Gmeet ko. Kaya hindi ko na tinanggap yung iba. Kasi wala naman sila nung first, nung naputol. Bago tayo maputol kasi. Yan. Suyo na lang din po ako na isang magkakamera ha. Wait lang. Huwag niyo ako i-judge. Nakapambahay ako. Please don't judge me guys. Okay. Picture na tayo. Okay. Guys, smile. 1, 2, 3. Isa pa po. 1, 2, 3. Okay. Thank you so much to see you on 4th year. See you on 4th year examination. Bye-bye. Guys, nakalimutan ko sabihin bago kayo mag-out. Evaluation, please. Okay. Ma'am, pwede po, sorry po. Good morning, Ma'am Val. Pwede po ba mag-recheck po dun sa quiz natin dun sa identification? Kasi yung yung iba nag-answer po kami dun is yung small letter po kasi minali po yung big capital letter po. Hindi ko ba kayo sinendan or ibang group yun? Parang nagsabi ako doon na, no, doon sa post ko na, wala na ko i-entertain for opening of quiz. Kasi tapos na makikita yun ng school namin kasi may access sila sa LMS. Pero yung rechecking, magre-recheck talaga ako. Okay, kasi syempre, final grade na to, lalo't wala tayong Benny. So, magre-recheck talaga ako. Okay, rechecking are talaga sa akin. I-recheck ko talaga yung identification part. At saka guys, ako naman yung magbabantay sa exam ninyo. So, after natin mag-exam, lahat ng concerns, ha? Okay?
Kasi nabanggit ko naman sa inyo, 'di ba, last time kung ilan yung bagsak. Halos hindi ko na matandaan sa section niyo, pero sa kabila kasi parang dalawa lang. So guys, lahat ng concern natin, like yun nga, yung rechecking, gagawin din natin. Okay? On the ayan, yung last meeting natin, which is the examination week. Kasi yung next nakita natin, battery exam na eh. Pero kasi baka mamaya hindi naman ako magbantay ng battery. So yung after examination week, dahil mabilis naman kayo magsagot pag LMS eh, lagi namang may spare time. Wala mo nang uuwi kasi mag-aano tayo, magre-recheck tayo ng mga dapat i-recheck. Okay. Actually, na-check ko na yung isa. Yung extra ko na yung scores nyo dun sa may choices. Yan, talagang i-recheck ko. Katulad pa rin ng sayang pa kasi yung points. Okay, tapos guys, don't forget, this is evaluation season. I am not asking naman na ay i-perfect nyo ako. Kayo naman nakakaalam kung paano ako mag-teach from the very start na nag-handle ko kayo. So, ayun lang. Magpakatotoo lang. So, ayun guys. Paka-evaluate ako ha. Yan ang help nyo sa end ko. Okay, thank you so much. Kung wala lang tanong, see you on examination week. Bye-bye. Thank you guys.